Alam nyo ba na itong picking page na ito sa Facebook, nakapangalan kay Father Darwin Gitgano, at marami ang nagtatanong kung ito ba'y tunay talagang kay Father Darwin Gitgano. Pero alam nyo ba na sa pagmamasid ng mga kasama, abay nakakagulat. Bakit? Dahil makita ninyo dito mga kapatid, ang picking page, lumitaw kung sino ang may-ari matapos nagkunwaring pare itong SDE evangelist na si Mr. Alvin Sanchez. Tingnan nyo, nakasuot ng abito at istula. Ang Facebook page na ginamit lang ang pangalan ni Father Darwin at ang kanyang picture, tingnan nyo, pinalitan sa pangalan sa piking pare ng SDA Evangelist na si Reverend Father Alvin Sanchez daw. Alam kaya niya na mabigat na kaso ang pangnanakaw ng identity? Ito ang pahayag ni attorney. Kadalasan ng naririnig nating identity theft sa internet would be yung may isang tao, ginamit yung kanyang pangalan, yung kanyang picture, at ginawan siya ng Facebook account, di ba? Oo, yan. Identity theft yan. Pasok na pasok ang makita ninyo. Malinaw na ginawan dito, ginamit ang pangalan ni Father Darwin Gitgano. Pagkatapos, ginawa ng Facebook page. Pero walang reaction dito ang SDE. Di ba para sa kanilang doktrina, bawal mangnakaw? But actually, the use of identifying information, isa lang yan sa mga pwedeng paraan kung paano gawin yung identity theft. O, yan. Ating tatalakayin itong sinabi ni attorney kaugnay sa ginagawa nitong nagkunwaring pare. Maliban nga nagkunwaring pare, pinakilala pa na pare daw sa kasama niya. Sa Roman Katolik, siya karon makaisunan nahimo ng Seventh Day Adventist makaisunan. So si Alvin Sanchez na evangelist na kasuot lang ng abito at istula, isang pari na daw ng Romano Katoliko na naging SDA. Di ba, mga kapatid? Walang takot talaga ito sila na magkakalat ng kasinungalingan sa social media. Ano sa palagay ninyo? Kaya, dapat bang tuluyan talaga na sampahan ng kaso ang taong ito? Tatalakayan natin ito, samahan ninyo ko. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talimong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa pagkakataong ito. Ating tatalakayin itong si Alvin, kasi mga kapatid, alam nyo, sinabi niya na yung nangyaring interview ko daw sa SDA na miyembro nila, binyagang SDA, ay scripted. Tinawag pa niya na tampered daw ang interview at marami sila, no, na nagpahayag diyan. Pero grabe tong ginawa nila.
Dahil maliban na nagkunwaring pare, ninakaw pa ang identity ni Father Darwin. Pero welcome muna sa lahat nating mga suking taga-subaybay. Si kapatid na Marisa Makahilos. Maayong gabi, bro Wendel. Kining mga sulpot di gyud maulaw sa ilang gibuhat. Tama. Si Lalia Galorio, good evening, bro Wendel Talimong. Si kapatid na Juicy Bilabay. Hala, ano ba itong ibang mga relihiyon kung ano-ano na ang ginawa? God bless us all. Good health to you and all the family. Si kapatid na Purge Pasyuni, good evening, bro Wendel. Si Eleonora Alianic, dapat tuluyan ng kasuhan yan para hindi dumami ang ng banti sa simbahang Katoliko, Romano Katoliko, Apostoliko. Si Cura Raboy, good evening, bro Wendel. God bless us all watching from Hong Kong. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome. Si Larry Katigan, good evening. Dagway ni Alvin kung si Eduardo Istosio, good evening. Si Benvenido Midal, maayong gabi, bro Wendel. Si Delphine Rabago, good evening sa lahat. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live stream. Ako ang magta-topic ngayon, mga kapatid. At antabayanan ninyo, may hula ang Seventh-day Adventist na may mangyari daw umano sa babae na dura. Ito ano daw ang mangyari sa babae na nagdura sa holy water? Pansinin ninyo, mahilig mag-hula-hula itong SDA. Misamot na gyud na ang iyang ka-stress, unya iyang stress mulargo na sa anxiety ngadto sa depression ug dayon maghikog na siya. Nako. Baka di naunawaan ng mga Tagalog, no? Magiging matindi na umano ang sitwasyon sa naturang babae. At sa tindi ng kanyang sitwasyon, magiging madepresya at magpapatiwakal daw. Yun ang sabi nitong Seventh-day Adventist na binanatan din niya ang holy water ng simbahang Katoliko dahil sa pagano daw. Akong pagdiskubre, akong nahibaluan nga ang mga pagano nga mga Romano, before sila mo sulod sa ilahang templo, before sila mo engage sa mga rituals, sa serbisyo sa ilahang templo, before magsugod ilahang panagsimba ba, kinahanglan nga muagi gyud sila atong tubig nga giisip nilang balaan dadto sa tubangan sa ilahang simbahan. Yan. Sa mga di na kaunawa, tinatawag tayo nitong Seventh-day Adventist na ito na paganong Katoliko, na pagpasok daw natin sa simbahan, dadaan talaga tayo sa holy water. Ang tabayanan ninyo, ito'y ating sasagutin. Biblical ba ang holy water? Sa bagong tipan, may mabasa ba tayo at ginagamit yan? Dahil ang Seventh-day Adventist, di na tayo magtakad yan. Bakit? Alam nyo naman na tatag lang yan sila ng tao. Kaya kahit ano na lang ang gagawin, yung magpakilalang pare. Diya? So, ito.
nagsuot lang ng abito at istula. Siguro bumibili talaga ito ng istula, oh. At pagkatapos, ang problema dito, pinakilala siyang pare. Pinakilala siyang pare sa kasama niyang evangelist sa Seventh-day Adventist. Okay, ito, balik natin. Sa Roman Catholic, siya karon makaigsunan nahimo ng Seventh-day Adventist makaigsunan. Gumikan kay So pare daw, pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. Kita niya yun ang kamaturan Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. dinhi sa maong iglesia sa Seventh-day Adventist Doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. makaigsunan. So, kining mong pari, tinawag yun kini siya. Itong paring ito daw umano. Tinatawag talaga Ginoong Hesukristo ng Panginoong Hesukristo. aron siya mahitipon sa turil ni Ginoong Hesukristo. Para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. Turil ni Ginoong Hesukristo makaigsunan, mao kini ang nagbantay sa adlaw ipapahulay. Ayan mga kapatid, no? Grabe na talaga, no? Di matakot itong Seventh-day Adventist na ito. Tinatawag pa tayo na mga Parisiyo daw, mga Katoliko. Pero antabayanan ninyo, may ipaputok tayo ngayon. Baka yung iba alam na nila, isang pastor ng Seventh-day Adventist ang nagreklamo mismo sa General Conference. Bakit? Dahil hindi niya natanggap ang mga benepisyo bilang pastor. Mamaya, antabayanan ninyo yan mga kapatid. Sa ating pagsagot nitong banat na mga SDA na una, itong si Alvin na nagkunwaring pare, pinakilalang pare, ang problema lang, ito, ang image ni Father Darwin, pangalan ni Father Darwin, ginawan siya ng Facebook page. Kaya may mga nagtatanong, totoo ba kay Father Darwin ito? Kaya yung mga kasama natin sinabing, hindi talaga yan kay Father Darwin. Nabigla na lang. Nung nagsuot siya ng abito, itong makita ninyo, at istula, yung page na yan na hindi kay Father Darwin, abay, pinalitan. Ito na ang lumabas. Reverend Father Darwin Gitgano changed its name, Reverend Father Alvin Sanchez. Kadalasan ng naririnig nating identity theft sa internet would be yung may isang tao ginamit. Ayan, si Attorney, anong paliwanag niya? Ano ang kadalasan daw umano sa pangnanakaw ng identity? Naririnig nating identity theft sa internet would be yung may isang tao ginamit yung kanyang pangalan, yung kanyang picture. Ayan. Di ba? Pasok na pasok dito ang paggamit sa picture ni Father Darwin at ang pangalan ni Father Darwin. Tuloy natin, si Attorney. Ginawan siya ng Facebook account, di ba? Ginawan siya ng Facebook account. Identity theft na yan. Pangalan niya, picture niya, ginawan siya ng Facebook account. Ito Facebook page talaga. Ginawan. Ang problema lang, napalitan sa pangalan, Reverend Father Alvin Sanchez. Okay, tuloy natin. But actually, the use of identifying information, isa lang yan sa mga pwedeng paraan kung paano gawin yung identity theft. Kasi ang identity theft, nilinaw yan ng Supreme Court sa isang kaso.
At mabigat pala ang parusa nitong pangnanakaw ng identity. Di po ba nasa utos ng Seventh-day Adventist yan? Di ka magnanakaw. Di ka magnakaw. So, yung Dicini versus the Secretary of Justice, the mere acquisition of identifying information is actually considered as identity theft. Yun. Ang information lamang, no? Maituring ng identity theft. So, akala siguro nitong taong ito na ang mga ebidensya, lalo na ang link, kahit pa ibura pa nila, di na yan mawala. Once na ginamit mo yan sa social media, delikado ka. So, ang ibig sabihin nito, yung pagkuha pa lang ng iyong identifying information, identity theft na. Hindi nila kailangang gamitin yung iyong information upang before mo sila pwedeng kasuhan ng computer-related identity theft. But syempre, ang mahalaga dyan talagang tanong is, ano nga ba yung mga identifying information? Ano nga ba yung kinuha sa akin? Ano nga ba yung ginamit na information ko para sabihin na identity theft yun? Ang identifying information na yan would be your name, yung iyong citizenship, di ba? Filipino or American. Your residence. Ayan, maituring na yan na identity theft. How about picture, pangalan, ginawa ng Facebook page? Maituring ba siya, attorney, na identity theft? Naririnig nating identity theft sa internet would be yung may isang tao, ginamit yung kanyang pangalan, yung kanyang picture, at ginawan siya ng Facebook account, di ba? Alaka, pasok na pasok talaga ang ginawa nitong SDA evangelist na ito. Pasok na pasok talaga. Alam kaya niya na may kasama na, mga kasama na siyang nasampahan ng kaso? Bakit sinampahan ng kaso? Yung CFD natin na kasama, dahil grabe ang banat nila sa social media. Tinawag na peking engineer, yung pera na ginamit sa project ay ginamit sa paglalasing. Yun. Sinampahan talaga ng kaso. Hintayin nyo na lang, ha. Iwan ko kung pinasagot na ba sila. Pero, dapat din na gagamitin ang justice system natin kaugnay diyan. Kaya nga, ayon kay Archbishop Martin Umuad, kaugnay sa ginawa ng babae, sabi niya, usually the church is the image of forgiveness. And the role of the church is always to pardon, and it is the role of the government to prosecute and to give justice what has been done. Please remember the late Celdran. He did something in the cathedral in Manila, and the Cardinal Rosales had forgiven him, but it was the government who prosecuted him. Remember also the late St. John Paul II. He was shot by Mehmet Agca in 1978. But when the Pope recovered, he visited Mehmet Agca, the frustrated murderer, and the Holy Saint Pope John Paul II said, I have forgiven you, but since you did something wrong, you have to suffer the consequence. You have to experience the meaning of justice. Yun po, kailangan ang gobyerno ang gagawa ng paraan paano madisiplina itong babae. Okay, ang tabayanan ninyo sa punto por punto, ako ang magtalakay ngayon, at sasagutin natin sila kaugnay sa bagong palusot nila dahil na-booking na sila sa Seventh-day Adventist. Ang ingay na
Ang ingay na ingay nila mga kapatid, noong na-interview ko ang babae na sinabi ni Christine na siya'y SDA. No? Sinabi ni Christine yan. Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. So, huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. sa SDA. Yun. Ang dami nila nagsabi, scripted ang interview ko. Kaya, sinungaling daw ako, tampered daw ako, pero, naglabas mismo ng opisyal na pahayag ang Seventh-day Adventist Church. So, ngayon, may bago naman sila na palusot. Ano yung palusot nila? Antabayanan ninyo mga kapatid. Ating sasagutin itong mga SDA evangelist na naunang nagpahayag na yung interview ko kaugnay sa nag-viral na babae ay Scripted daw. Pangalawa, may mga hula sila kung ano ang posibleng mangyari sa babae. Ito, pakinggan ninyo. Misamot na gyud na ang iyang ka-stress. Unya iyang stress, mulargo na sa anxiety, ngadto sa depression, ug dayon maghikog na siya. Yun na ang hula niya, no? Na magiging matindi na umano yung stress. At yung stress na yan ay magdulot yan ng anxiety. At ang anxiety na yan ay magdulot sa pagpapakamatay. Hula na yata ito ng grupo ng Seventh-day Adventist Evangelist. Pero, tinatalakay ito nila ni Alvin Sanchez. So, isa-isahin natin ito mga kapatid. At sasagutin natin. Ni si Bro Biloria. Niya atong paminaw ng iyang video. Mayong adlaw kanitong tanan. SDA. May kumpirmar gayud sa usa ka babae nga naluwa dito sa Luzon Simbahan sa Imin. So, ang SDA, kung maalala ninyo, grabe ang ingay ng mga SDA evangelist matapos ma-interview ko itong si Christine. Na-interview ko si Christine at sinabi ni Christine na siya ay binyagang Seventh-day Adventist. Grabe, di talaga matanggap ng mga sandali di talaga nila matanggap na SDA. Hinanap ko muna yung di nila matanggap. Ito ang interview ko kasi. Christine, kailan yun nangyari ang pagpasok niyo sa simbahan, yung nag-viral ang video na inaakusang dinuraan mo? Ito Sunday. Last Sunday po. So, ang daming nag-va sa'yo. Tanggap ka na death? Totoo? Sari. Propose and on messenger daghan. Papatayin ka daw. So, ipablatter mo yan. Okay. Ang isa sa gawa sa katedral as parian at sa obispo. Gusto ko mag-sorry sa lahat ng Father, sa lahat ng sa mga kung may nalabastagan kami, nabigyan ng water na hindi dapat. Kasi sacred yun. Pero hindi talaga ako lumura yung wadyo ko nalawa dito. Maski kamatay pa na ako. Wala dyan. Christine, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist?
this year. This year, nagsimba ka. Karon lang na year, dito lang nga time na nakasimba ko balik dito. Pero nangumunyon ka rin. Oo. Mm. Itong time adto lang, ko, mamampisal. Nangungumpisal ka? Nangumunyon? Oo. Pero hindi ka binyagang Katoliko? Hindi ka pa nabinyagan bilang Katoliko? Pero kasimba ko. Oh, so huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. Sa SDA. Yan ang di matanggap nila. At sabi nila na scripted lang daw yan. At sabi pa nitong si Alvin Sanchez, nagsisinungaling ako at tinampered ko daw. Pero sila mismo'y binuking ng Seventh-day Adventist. Eto, sa kanilang simbahan, naglabas ng opisyal na pahayag kaugnay kay Christine Medalla at kinumpirma mismo. Dito makita ninyo. Ito, may lagda ito kinumpirma dito na si Christine ay nabinyagan sa Seventh-day Adventist. May lagda ito kay Pastor Abel B. Vergara ng Public Affairs and Religious Liberty Director, Western Mindanao Conference, Seventh-day Adventist. Yan. So dito, booking na sila. Pero, Cebuano ito, isasalin natin sa Tagalog. Ang reaksyon ni Alvin Sanchez kaugnay sa pahayag na ito. Nga ila yon nga nabautismuhan. Karon mga vlogger. So, palingon-lingon pa siya na sinabi dito na ngayon, malinaw na inilabas ng Seventh-day Adventist na nabinyagan talaga ng SDA yung nag-viral. Sa SDA. Wala na mo ilusot nga mo deny. So, di na kayo makalusot para pasinungalingan ninyo yan. Nga naman, miangko na yung simbahan. Dahil inaamin na ng inyong simbahan. Wala gilimon, wala kunyagi. Muna nga. So, mapansin ninyo dito, etong si Alvin, palingon-lingon pa. No? Parang di niya matanggap na inaamin talaga. Pero di natin yan ikapagtataka mga kapatid. Bakit? Mahilig talaga si Alvin gumagawa ng mga milagro. Bakit? Kung maalala ninyo siguro, may lumitaw na Facebook page ni Father Darwin Gitgano. Pero hindi kay Father Darwin Gitgano. At sinubaybayan niya ng karamihan hanggang nung nagsuot siya ng abito ng pare, abay ang Facebook page ni Father Darwin, umano, na hindi sa kanya, napalitan sa pangalan, ito, change its name to Reverend Father Alvin Sanchez. Di ba? So, ang tanong, ngayon, kung pinalitan yan ni Alvin Sanchez, ano ang posibleng kaso kaugnay dyan? Pakinggan natin si attorney. Kadalasan ng naririnig nating identity theft sa internet would be yung may isang tao, ginamit yung kanyang pangalan, yung kanyang picture, at ginawan siya ng Facebook account, di ba? Yan. Ginawa ng Facebook account. Kaya, dyan pa lang, klarong-klaro na ang nakapasok na dito sa identity theft yung kagagawa na ito. No? So, ang tanong, kung malubha ang reaksyon nila kaugnay sa nag-viral, ba't walang aksyon ang Seventh-day Adventist
Di ba bawal ang pagkunwaring pare? Hindi lang pagkunwaring pare. Nagkunwari kasi siya na pare. Pagkatapos, pinakilala pa ng kasama niya na pare daw umano sa simbahang Katoliko. Yun. Pinakilala ng kasama niya. Pari daw ng simbahang Katoliko. Eto, pakinggan ninyo mga kapatid, ang pagpakilala. Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. So, Hindi to. Yung pagpakilala niya na pare, pinakilala na pare ng simbahang Katoliko. Ito, mga kapatid. Sa Roman Catholic, siya karon makaigsunan nahimo ng Seventh Day Adventist makaigsunan. Gumikan kay So pare daw, pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. niya yun ang kamaturan Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. dinhi sa maong iglesia sa Seventh Day Adventist Doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. makaigsunan. So, kining mong pari, tinawag yun kini siya. Itong paring ito daw umano. Tinatawag talaga Ginoong Hesukristo. ng Panginoong Hesukristo. Aron siya mahitipon sa turil ni Ginoong Hesukristo. Para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. Turil ni Ginoong Hesukristo makaigsunan, mao kini ang nagbantay sa adlaw ipapahulay. So dito ninyo mapansin mga kapatid na ang mga ngaral ng Seventh-day Adventist ay walang takot na talaga. Sa pagpalaganap nitong kasinungalingan, alam niyo naman, hindi tunay na pare, hindi paring Katoliko, pero pinakilalang paring Katoliko na yumakap daw sa simbahang Katoliko. Sino ba ang ama ng kasinungalingan? Juan Kapitulo 8:44. Tuloy natin. Ayun na mo ana, yung kauban yung tabangan. Nga kamo kay hugas kamay kay mo kano yung sa likway mo yung kauban. Nga inyong nang kauban. So may reaction pang mukha ni Alvin dito na sabi niya kasama ninyo. Ba't din nyo tanggapin? Ba't itakwil ninyo yung kasama ninyo? Karon ipahig niyo sa Katoliko. Nga wa man mingon ng babae nga biniyagan sa simbahang Katoliko. Biniyagan sa Ba't gusto ninyong igiit na Katoliko na di naman sinabi ng babae na binyagan siyang Katoliko? inyong simbahan. May paning bae. Kaya ang kun pa nga nabunyagan inyong founder wala. Mas mabuti pa na ang babae ay inaamin niya na binyagan siya. Wagin mo kapakita gibunyagan sa isde. Yung nagtatag sa inyong sikta, wala kayong maipakita na siya ay nabinyagan sa isde. Asa man ang konbe, konfirmasyon nga gibunyagan si Ellen G. White sa isde. Yun. Ang reaksyon ni Alvin, no? Asan ang kumpirmasyon na si Ellen Goldwhite ay nabinyagan talaga ng SDA? Walang sagot diyan. Yun. Pag ganyan-ganyan na lang siya. Kini na po si goodness of God. Ayun. Sa SDA din ito. SDA ito. Paminaw na ang iyahang mensahe. Nindot kayo. Napakaganda daw ang kanyang mensahe. Sabi ni Alvin, napakaganda ang kanyang mensahe. Malamon gid siya manulti. Ani atong paminahon. Mga igala, tatimid ang babae nga nang luwa bitaw sa holy water sa simbahan sa Katoliko. Gi-interview to siya sa Brigada News FM. Karon pag interview sa dito pa lang sa kanyang introduction, napansin nyo ba? Mga kapatid, itong babaeng nagdura sa holy water, in-interview siya. Napansin nyo ba? Yung introduction pa lang niya ay nagsusuwaga na sa kanyang pahayag na hindi nagdura talaga ang babae. Pero giniit ninyo na nagdura siya sa introduction pa lang niya. Dapat
ang sinabi niya, itong babaeng inakusahan na nagdura, dapat ganon, inakusahan. Pero ang kanyang introduction ay conclusive na. Ang babaeng ito na nagdura sa holy water. Wala na yung allegedly. Wala na yung inaakusahan. Conclusive na talaga. Tuloy natin. Hagi pangutan na siya og iya bagyong giluan. Inyang giingon nga wala man ako naluwa eh. So pumapalakpak na dito si Alvin, tinanong siya kung dinuraan ba niya, at ang sabi, di naman niya dinuraan. So, kabalo ba kaon sa mga reaksyon sa tao? Mingon nga imo ginang giluan. Alam niyo ba kung ano ang reaksyon ng mga tao? Dinuraan talaga niya yan. Dili sila mo tuo nga wala niya luwa eh. Unya, di sila maniniwala na ito'y hindi dinuraan niya. Pangutanan na po itong naka-video. Tinanong na naman yung nag-video mismo. Giluan ba niya? Ingon na itong naka-video nga wala man na sa luwa eh. So tinanong yung video. Pero sabi ng nag-video, hindi naman dinuraan. Ang mga tao, moingon yun nga, giluwaan yun na, wala. Pero ang mga tao ay nagsabi, dinuraan talaga yan. Yun mituod ya kanila. Karon hindi naniniwala sa kanila. Ngayon, mangayo siya og pasaylo. Dili po. Nangayo siya ng kapatawaran. Sa tuhuan nga, tinud-anay ang ihang pagpangayo og pasaylo. Hindi umano pinaniniwalaan na tunay yung kaniyang paghingi ng kapatawaran. Pero sa dihang gi-interview sa ni Wendell Talibong, ug asa siya nabauti. Ngunit, noong na-interview siya ni Wendell Talibong kung saan siya nabinyagan. Pagpaingon niya nga nabautismohan siya sa Seventh-day Adventist. Nang sinabi niya na nabinyagan sa Seventh-day Adventist, perting tuuhan nila. Wala. Naniniwala talaga sila. Bakit? Gusto ninyo ang paniniwalaan yung piki ninyo o chismis ninyo na ikinakalat na sinasabing scripted yon? Kahit booking na kayo sa simbahan, di po ba? Sabi ng simbahan ninyo, binyagan siya ng Seventh-day Adventist. Pagani klaro nga ebidensya, wa pagay baptismal certificate. Wala daw umanong malinaw na ebidensya. Ebidensya yung pahayag mismo ni Kriste na nabinyagan siya ng Seventh-day Adventist at kinumpirma mismo sa opisyal na inilabas na pahayag na kay Pastor Abel V. Vergara sa Seventh-day Adventist na siya ay nabinyagan ng Seventh-day Adventist. Kahit nga mapakita nga mapamatuod nga nabautismohan siya sa SDA. Wala daw umanong nagpatunay na nabinyagan siya. Nagbulag-bulaga na ba itong sinabing goodness of God daw ang kaniyang Facebook page? Nagbulag-bulaga na ba ito? Sa inilabas, di ba nakita niyo sa kanilang video? Nakalagay diyan ang inilabas na opisyal na pahayag. Tuo kayo. Times 7, times 10, times 100. Yun ang ilang. So naniniwala umano nang sinabi na nabinyagan siya ng Seventh-day Adventist, naniniwala talaga umano na 100 times pa umano. Natural. Mismo ang inyong simbahan, naglabas na ng opisyal na pahayag. Anong gusto ninyo? Talagang ipalitaw niyo na katoliko talaga yan kahit hindi binyagang katoliko. Ang pagtuo nga, nabautismohan siya sa Seventh-day Adventist, unya ingon din sila nga membro na to. Pero actually, paano ba magiging membro ng Seventh-day Adventist? Di ba, kailangan siyang mabinyagan ng Seventh-day Adventist? Tanong, kung kailangan siyang mabinyagan ng Seventh-day Adventist, meron bang kumpirmasyon na inilabas ang Seventh-day Adventist General Conference na siya'y nabinyagan talaga ng Seventh-day Adventist? Napakalinaw dito na sinabing, it is important to note that Miss Midalia was baptized into Seventh-day Adventist Church. So, ano pa ba yung ebidensyang pinakita nila?
Di po ba ang magiging kaanib sa Seventh-day Adventist, kailangan siya mabinyagan sa Seventh-day Adventist? Tuloy natin. Isa nga babae, 13 years na isang wala nagsimba. Unya, 13 years na umano na wala at hindi nagsimba. giingon pa kay niya sa interview nga, almost 1 year. So, una, kung sinabing 13 years, paano nila nasiguro na 13 years hindi talaga nagsimba itong si Christine Medalia, samantalang nagsaka siya at nakatira sa bahay na ang nakatira sa bahay ay mga Seventh-day Adventist na kanyang tita at tito. Paano niya yan anong ebidensya nila na 13 years hindi talaga nagsimba? Ang dali nilang mag-imbento lang. Pero ano pa? Na siya nga nagsimba sa simbahan nga Katoliko, unya nagdawat nga isang pangalan. Ano daw? Balik natin ha. Years na isang wala nagsimba. Unya, giingon pa kay niya sa interview nga almost 1 year na siya nga nagsimba sa simbahan nga Katoliko. So sa interview daw sinabi ni Christine Medalia na almost 1 year na nagsimba siya sa simbahan Katoliko. Sinabi ba niya? Cebuano, Tagalog naman yung interview. Di po ba? Ang sabi nang tinanong ko, Christine, kailan ka nagsimba? Balik natin ha. Eto. Christine, kailan yun nangyari ang pagpasok? Ito. Hanapin natin yung pagpasok niya simbahan. Nakasimba ko balik dito. Ito. Cebuano. St. John Baptist. This year? So, kailan ka nagsimba sa St. John the Baptist? Ang tanong niya, sinagot niya din ang tanong, this year, sa taong ito? Nagsimba ka? Karon lang na year, dito lang nga tayo na nakasimba. Ngayong taon, yun lang na time. Ang linaw naman. Pagkatapos sinabi nitong goodness of God daw, na almost 1 year na nagsimba. Samantalang sa interview, this year, yung bang this year, almost 1 year na? Ang sabi niya, this year, ngayong taon, yun lang. So ngayong taon, yun lang ang pagpasok niya. Pero ano ang sinabi niya? Ba't pumasok sila doon? Di po ba nagawa ng content? So, mahirap ba unawain ang interview na yan? Okay, tuloy natin. Nagdawat nga isang pangalawat. Unya dili nila tuhuan, mas mutuo pa sila tong So, tumanggap na siya ng komunyon daw. Pagkatapos, di paniniwalaan. Una, sinabihan ko nga, huwag ka munang magkomunyon. Dahil hindi ka pa Katoliko. No? Lalo na, sinabi niya na sa taong ito, yun lang ang pagpasok niya. Tuloy natin. Klaro, karon mo ingon mo nga Adventista na nga nagsimba na magani na sa inyo almost 1 year? So bakit sabihin ninyo na Adventista yan? Na nagsamba na sa inyo yan almost 1 year? Sinabi ba niya nagsamba siya almost 1 year? Napakalinaw yon. Nang tinanong ko, kailan ka nagsimba sa St. John the Baptist Apares. Sabi niya, this year, sa taong ito, yun lang sa taong ito. Yun lang sa taong ito, hindi almost 1 year. Ibig sabihin, yun lang sa taong ito, siya pumasok. Pag sure mo inyuhan ng membro. Kaya, dapat kayo'y mag-sure. Sabi niya, sa inyo yung membro. Kamu mo pitol, anak. Dapat tayo ang magdisiplina. Well, kung di nila matanggap talaga si Christine, wag kang mag-alala, Christine. Bukas na ang simbahan Katoliko para sa inyo. Wala lang na pa mabautismo. Pero kung di pa na nakasala sa mga sa Seventh-day Adventist,
Amo ara gyud nang pasayloon, amo nang Kung dito umano nagkasala, doon umano nagkasala sa Seventh-day Adventist, papatawarin umano nila yan. Ang tanong, kung, ito pa. istoryahan amo nang tambagan. At kakausapin nila yan. Pero ang tanong, yung ginawa ng mga kasama mo na nagkanwari na pare at pinikilalang pare, ba't walang aksyon? Ba't walang aksyon? Anong sabi ni Archbishop Martin umuwad kaugnay dito? Eto. Usually the church is the image of forgiveness. And the role of the church is always to pardon. And it is the role of the government to prosecute and to give justice what has been done. Please remember the late Celdran. He did something in the cathedral in Manila, and the Cardinal Rosales had forgiven him, but it was the government who prosecuted him. Remember also the late St. John Paul II. He was shot by Mehmet Agca in 1978, but when the Pope recovered, he visited Mehmet Agca, the frustrated murderer, and the Holy Saint Pope John Paul II said, I have forgiven you, but since you did something wrong, you have to suffer the consequence. You have to experience the meaning of justice. Yun po, kailangan ang gobyerno ang gagawa ng paraan paano ma-disiplina itong babae. Yan ang pahayag ni Archbishop Martin Umuwan. Kaugnay sa ba't di umano mapatawad. Malinaw yung pahayag na yan ni Archbishop Umuwan. I-uplift na mo ang iyang kinabuhi aron dili sa madown kayo kay kunon say may tabo ana. I-uplift daw para hindi ma-down. Pero ba't? Nagpakita na ng opisyal na pahayag ang Seventh-day Adventist na nabinyagan siya ng Seventh-day Adventist at sa kasalukuyan nakatira siya sa bahay ng mga Seventh-day Adventist. Ang tanong, ba't itakwil ninyo? Ba't pilit ninyong iigiit na miyembro talaga ninyo yung Katoliko? Dapat. Bisitahin ninyo. Okay. At kausapin ninyo. Tuloy natin. Karon kay gipersona non grata pag siya diha sa Jimenez. Misamot na gyud na ang iyang ka-stress unya iyang stress mulargo na sa anxiety ngadto sa depression ug dayon maghikog na siya. Isip usa. Yan. Conclusive talaga dito na parang hinuhula niya na magpatiwakal. Grabe talaga itong Seventh-day Adventist na to. Kakristohanon mao ba na ang gitudlo sa Ginoo nga ni sa tuwa nga imbis makasala ang tao ato na gyud ang lockdown para siyo man ang kinaiya. Dili. Yan. Paresiyo daw umano na kinaiya ang ginawa na ni-lockdown ng simbahan. Hindi naman ni-lockdown ng simbahan. Malinaw yan ang sinabi ni Archbishop Martin Humuwad kaugnay dyan mga kapatid. Pero kung ang pag-uusapan ay kaugnay sa paresiyo, ano itong lumabas na pastor mismo ng Seventh-day Adventist. Nagreklamo ng Western Conference. Bakit? Hindi ka pa nabinyagan bilang Katoliko. So, pakita natin. Ito ba? Sandali muna. What? Siya karon Sandali, pakita natin tong pastor ng Seventh-day Adventist. Okay, ito pala. Okay. Ito. Si Pastor Justin Batista. Usa ko ka district pastor sa Seventh-day Adventist Church. Muna kinaya sa Ginoo. Muna nga Kawit, Kauswagan District. Ang akong distrito ikan sa siya ay pastor ng Seventh-day Adventist. Justin Batista. Usa ko ka district pastor sa Seventh-day Adventist. Siya ay district pastor ng Seventh-day Adventist. Ito'y sagot natin sa sinabi nitong
evangelist na SDA, evangelist pero may pastor ninyo na ang Katoliko daw ay parisyo. Tingnan natin, sino ang matatamaan sa pahayag mo? Pastor ito ng Seventh Day Adventist. Assign sa Kawit, Kauswagan District. Ang akong district. Yun. Na-assign siya sa Seventh Day Adventist, Kawit, Kauswagan. Ito, ikan sa Marawi, paingon sa Kauswagan. Yung kanyang area ng misyon, mula sa Marawi hanggang Kauswagan. Lanao del Norte. Adun na ko kung problema. May malaki siyang problema daw. Atensyon. Mga evangelist ng SDA na sinabing ang Katoliko daw ay parisyo. Kaysa akong pagpangimpliyo sa Seventh-day Adventist Church, especially sa kanyang pangingimpliyo, panrabaho sa Seventh-day Adventist, ito ang problema daw niya. sa North Central Mindanao Conference. Sa North Central Mindanao Conference. Wala yung ko nila tagae o mga premium remittances. Nako, di daw umano siya binigyan ng mga privileges sa pagtatrabaho. Sama sa SSS. Wala siyang SSS. PhilHealth o PhilHealth and Pag-ibig. Kami nga mga pastor sa Seventh-day Adventist Church, puros may mga profesional. Sila na mga pastor sa Seventh-day Adventist. Sila ay mga profesional. Among gieskwilahan kini og 4 ka tuig sa so nag-aaral umano sila sa pagkapastor sa loob ng 4 na taon. Colleges sa Seventh-day Adventist Church. Kunya kung imong tanawon ang among mga trabaho, mostly perting lisuda. Kung tingnan ninyo ang kanilang mga trabaho, napakahirap daw umano ang kanilang trabaho, mga kapatid. Sign pa kami sa delikado nga mga lugar. Pero ang ako lang ikasakitan. Kaya ako so sila umano'y pupunta pa sa mga delikado na lugar. Pero ang napakasakit daw para sa kanya, silang hangyo nga ilang ihatag sa ako ang akong mga remittances sama sa so nakiusap siya na ibigay na sa kanya yung mga privileges. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yun. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Kung mga disgrasya unsa may makuha sa among pamilya. Dahil pag madisgrasya umano sila, ano ang posibleng makuha sa kanilang pamilya? Eto, nagreklamo na pastor ng Seventh-day Adventist. Igo ra ko nila gipasaligan nga ilang ihatag ang akong mga remittances pero bisag karon. Nako. May promise daw umano na ibigay talaga yung mga remittances na yan, yung mga privileges na yan. Na-trouble pag-ayo ako una-una kay katulo na kahigayon akong silang ipatawag sa duli. Pinatawag na pala niya sa duli ang Western Conference. Mura ramang ko nila gihimo, way buot nga tao. Di ko na lang yan isasalin pa. Actually, ang Seventh-day Adventist Church, dili mo ay akong ireklamo yun. Kung dili... so sabi niya, actually, ang Seventh-day Adventist, hindi iyon ang inireklamo ko. Ang buhatan sa North Central Mindanao Conference. Kundi ang office ng North Central Mindanao District. O sa Southwestern Philippine Union Conference. At sa Southwestern Union Conference pa umano. Nga ginumalahan ni Pastor Jerry Patalinghog. Usa ni siya ka pastor nga mimando sa mga nagdumala sa North Central Mindanao Conference. Aron dili matagaan og insakto nga hustisya ang among pagpangimpliyo. Ako, di nabigyan ng hustisya ang kanilang panarabaho sa Seventh-day Adventist. Gani ang among presidente nga nilaban sa kuha si Pastor Cristito Bacalaris. Iya kong gilabanan pag-ayo sa... si Pastor Bacalaris daw, nasa kanyang panig. Labor. Without due process, ilang gi-impeach. Ingunani sila ka mga... So, without due process, na-impeach daw. Itawag na ko gamhanan ng mga tao. Gani mga makapangyarihang tao. Doon nagyapoy usa ka treasurer diha si Sir Benjamin Mendez nga iya kong gigulat kay pagumangkon daw siya ni Attorney Virgilio Mendez. Nako, tinakot daw umano siya. Pero welcome pa ang mga binanggit dito para sa kanilang panig, ha?
Martinez katong national direktor sa NBI kaniadto. Iya kong giingnan, ikaw na kay mga armas nga mga illegal, ako kang ipadakop sa akong angkol. Oh, so sinabi daw ikaw may mga barel ka na illegal, ipahuhuli kita sa aking tito. Og kini nga mga allegation, dako kini nga binuang. Usa ko ka pastor unya mugunit og illegal nga mga pusil. Oh, so isa siyang pastor pagkatapos hahawak siya ng mga barel. Gibinuangan kong istorya, ila kong gigulat, gani ila pang gipaabot nga ako daw silang gititreat. Actually, wala ko nagibuhat sa ila. Nasuko sila pag-ayo sa ako, kay kaning ilang gibuhat, dugay na nga illegal sa gobyerno. Wala. Oh, iyon. Ang kanilang ginawa daw, matagal na illegal. Bahagi lang yan sa sagot nitong SD Evangelist na ang Katoliko ay Parisiyo. Sa palagay mo, batay sa pahayag nitong pastor na ito, sino ang matatamaang Parisiyo? At maliban diyan, binanatan pa mga kapatid, yung holy water, na ang holy water daw ng simbahan, itong si Goodness of God na page, ay sa pagano daw ito. Akong pagdiskubre, akong nahibaluan nga ang mga pagano nga mga Romano, before sila so napansin ninyo ang banat nila na sa kanyang mag-aaral daw na diskubre niya na ang mga paganong Romano bago sila sulod sa ilahang templo, before sila mo engage sa mga rituals, sa serbisyo sa ilahang templo, bago sila papasok, tayo daw sa simbahan, before magsugod ilahang panagsimba ba, kinahanglan nga moagi gyud sila atong tubig nga giisip nilang balaan. Kailangan daw umano dadaan tayo sa holy water na kinikilalang banal. Dadto sa atubangan sa ilahang simbahan. Sa harap ng ating simbahan. Mali! Nasa loob mismo yan ng simbahan. No? Hindi sa harap ng simbahan. O sa ilahang templo. So, mao day ni practice sa mga pagano. Yun daw umano ang practice ng mga pagano. Tanong, asan mo mabasa na ang holy water ay practice ng mga pagano? Ganon na ba ka-inusinti itong evangelist na Seventh-day Adventist? Di ba niya alam na ang holy water ay biblical? Di ba Bible alone sila? Pero alam ba niya na biblical ang holy water? Halimbawa, tingnan natin ang Numbers chapter 5 verse 17. Then he shall take some holy water in a clay jar and put some dust from the tabernacle floor into the water. Napakalinaw para sa mga Bible alone na may mabasang holy water. Ang tanong, ito bang holy water sa Biblia, wala ba itong pagkakaiba sa tinatawag na pure water diyan sa Bible? Babasahin natin. Ang naturang talata sa Números Kapitulo 5, versikulo 17, pero sa iba na namang salin. Di ba? Sa ibang salin, tinatawag itong holy water. Pero sa Brenton Septuagint Translation, ang tawag sa holy water, ito ay mabasa natin sa naturarang salin. Numbers chapter 5 verse 17. And the priest shall take pure running water. So ang holy water ay pure water sa Biblia. So anong kaugnayan dito mga kapatid? Dahil kung tingnan natin sa Tagalog, sa Números chapter 5 verse 17, ang pare ay maglalagay ng sagradong tubig. Sagradong tubig. Sa ibang salin naman sa Brenton Septuagint Translation, purong tubig, pure water. So, litra po, diyan mga kapatid, kung ang hanap nila, may mabasa ba na holy water? Ang tanong, ano po bang kagamitan sa holy water? Sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Alam ba nila na sa lumang tipan ng Diyos mismo ang tubig
ay ginagamit bilang cleansing rituals. At nasa sa kanilang sinaguga yan. Ito, ating basahin ang Numero chapter 19 verse 18. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tulda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandun at sa humipo ng buto o ng bangkay o ng patay o ng libingan. So, mula pa sa lumang tipan, mga kapatid, ang holy water o banal na tubig ay ginagamit na. Ginagamit na para sa seremonya sa paglinis. Yun ang dahilan kung bakit mabasa natin sa Juan Kapitulo 2, versikulo 6, merong ngang roong 6 na tapayang bato na nakalagay alinsunod sa kaugaliang paglinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. So diyan makita ninyo na sa mga Hudyo, meron na silang mga banga. Dahil ginagamit yan. Sa ritual, pinapatunayan sa banal na kasulatan, kahit sa bagong tipan, na ang tubig ay ginagamit bilang ritual na panglinis. At noong lumang tipan, ang mga paring Hudyo rin, mga kapatid, kailangan maghugas ng sarili, yung tinatawag na cleansing ritual, bago magawa sila ng kanilang pag-aalay sa templo sa Exodo Kapitulo 30, versikulo 19. So, sa bagong tipan, kung tingnan natin, ang mga Kristiyano sa ilalim ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, tulad ng mga Hudyo, ang tubig rin ay may mahalagang simbolismo. Unang-una, ang tubig ay siyang ginagamit sa pagbiniyag para sa kapatawaran ng kasalanan. Juan Kapitulo 3, versikulo 3. At ginagamit natin yan, mga kapatid, tuwing pumasok tayo sa simbahan. Humipo tayo ng holy water at mag-sign of the cross tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ipinagdasal natin. Ano? Sa paghipo natin ng holy water, by this holy water and by your precious blood, wash away all my sins, O Lord. Pero may karugtong pa yan sa iba na dasal. By this holy water and by your precious blood, wash away all my sins, O Lord, and forgive the temporal punishment of all souls in purgatory. So, diyan, makita natin ang kahalagaan. At sa lumang tipan, mga kapatid, may hula na wiwisika ng malinis na tubig. Asan yan? Mabasa. At yung malinis na tubig, ang tawag yan pure water. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 25, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you. So, clean water. Ano po ba yung clean water diyan sa Biblia? Ito ba'y walang pagkakaiba sa tinatawag na pure water? Sa naturang talata, Ezekiel 36, 25 sa International Standard Version, I will sprinkle pure water on you all, and you shall be cleansed from your impurity and from all of your idols. So,
Dito pa lamang mga kapatid, sa Biblia pala, sa iba't ibang salin, ang cleansed water, holy water, at pure water ay walang pagkakaiba. Bakit pinakita natin yung purong tubig, pure water, sa Bible? Na walang pagkakaiba sa tinatawag na cleansed water o holy water na mabasa natin sa Ezekiel Kapitulo 26, versikulo 25. Dahil sa panahon ng mga Kristiyano, huhugasan tayo sa purong tubig, pure water. Asan yan mabasa? Hebrews chapter 10 verse 22. Ito mabasa natin. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our body washed with pure water. So, napakalinaw mga kapatid. Huhugasan ang ating katawan sa malinis na tubig. At ano yung pure water? Malinaw na napakita na natin sa Numeros chapter 5 verse 17 na ang pure water ay tinatawag na holy water. At wala ito sa mga sikta na tatag lamang ng tao. At alam nyo ba na sa susunod pakita natin yung mga kaso natin kahit Muslim, kahit ibang relihiyon, kahit Iglesia ni Cristo, na pag winisikan ng holy water sa Ministry of Liberation, Deliverance, grabe talaga ang sigaw. Grabe talaga sasabihin init. Pero wala ito sa Seventh-day Adventist. Bakit? Dahil alam naman natin na ang Seventh-day Adventist tatag lamang ng tao. Tatag lamang ni Ellen Goldwhite. Kaya ipanalangin po natin mga mahal na kapatid na itong mga kapatid natin na umanib sa mga siktang tatag lamang ng tao, sila makasumpong sa katotohanan dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsabi, San Juan 17:17, Sanctifica eius in veritate, sermo tuos veritas est.